So yung bad cholesterol mo, hindi na nga 129 ngayon eh. Should be less than 100. Siya 58 na lang, halos na nga lahat eh. Oo. Yung total cholesterol, hindi na 200, should be less than 160, 129. So pwede nang kumain ng lechon, crispy pata, once in a while. Once in a while daw Kidney, okay. Uric acid, okay. Tama-tama, medyo mataas na ng konti yung sa liver. Dito dumadaan kasi yung sa cholesterol, yung atorvastatin, kaya pinatataas ng konti. Titigil na natin yung sa cholesterol, so bababa na yan ng pusa. So no need to treat yan. Ang maganda sa liver, may capacity siya to regenerate o mag-recover on its own. Kahit actually, kung hindi ka manginginom pag manginginom, ibang usapan yun. Definitely hindi umiinom ito. Kung maayos yan, kahit tanggalin ko yung kalahati ng liver mo, lalaki yan ulit. Tutubo yan sa normal. So, okay pa yan. Galing kaya hindi ako worried sa sa sugar. Kasi itong HbA1c mo, within normal. Kasi kahit mataas yun, basta normal ito, ibig sabihin hindi ka diabetic. Talagang ko-control ka lang ng konti sa pagkain. Ayos! So, ang inumin mo na lang yung baclofen, telmisartan, aspilet. Wala nang atorvastatin. Pero, ganun pa rin sa pagkain, bawal yung sobrang taba. So, kung may, basta once a week, may chicken ka, walang balat. Once a week, may beef ka. Once a week, may pork, walang taba. Puro gulay, prutas, isda. Gulay ang pinaka-the best. Lalo na kung constipated siya. Green leafy vegetables, high fiber diet. Yun ang pinakamaganda. Gulay pa rin.
At pagka natuto ka sa gulay, the best yun. So, yun lang. In moderation. Kaya allowed ka. Tapos, para hindi lang magkakaproblema sa blood pressure. Okay. Then, exercise. Kailangan mo lakad, stress ball, masahe ito, para wag nang titigas pa. Dok, sumakit pala yung ipin niya, kaso hindi siya mabunutan. Kailangan daw ng ano sa inyo, med-cert na naman. No, naman. Mabunutan mo na. Wala problema yung Dok, no? Wala naman tayong pampalabnaw ng dugo rito. Except aspilate. Alisin mo lang yung aspilate 5 days before kabunutan. Bakit po? Kasi kundi magbibili. Kasi pampalabnaw ng dugo yan eh. Ito binibigay natin para lumabnaw yung dugo. Hindi ka na magkaroon ng stroke o pagbabara dito. Hindi sa heart, protection yan. Pagka malabnaw ang dugo mo, ginawa ka ng procedure, magdudugo yan. Magdudugo. Baka hindi maampat. Kaya ang gagawin muna, i-hold muna natin yung aspirin ng at least 5 days bago ka bunutan. Okay. So in the meantime, sabihan mo sa dentista, bigyan lang muna ng mga pain reliever. At saka kung kailangan antibiotic, mag-antibiotic. Halimbawa, binunutan ka na ng ipin. Kung hindi na madugo, tanong sa doktora kung pwede na ibalik yung aspirin. Huwag ring tatagal na walang aspirin. Ako naman ang ninervisin. Kasi protection for stroke yan. Ha? Kailangan lang natin alisin kasi ang risk mo nga ng bleeding lalaki. Kaya aalisin pansamantala yan. 5 days. So kung i-schedule ka ni doktora ng Martes, tama. Lunes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. O kahit Lunes, pwede na eh. Kasi urgent daw, Dok. Hindi. Hindi na ako papayag. Yun na. Ako nenervyusin. Mamaya, pumayag ako, dugo ng dugo, hindi niya mapaampat. O hindi ako pasisisihin niya. Ayoko na. Hindi talaga pwede. Hindi pwedeng emergency yan. Urgent siguro, pero i-temporize niya muna, hindi ako papayag naman. Kasi magdudugo lang yan. Ma-admit ka pa ng di oras. Gusto mong gumastos ng malaki. Hindi titigil, Dok, no? Titigil naman, pero matagal. Baka mamaya sa dami ng dugong nawala, mag-a-anemia na, magtatransfuse ka na ng dugo, gano'n. Extremes naman yon. Yung iba naman hindi, pero doon tayo sa sigurado. Kaysa naman pabunutan kita agad ngayon, tapos nagka-komplikasyon. Ang problema rin ako. Kasi plano niya. Kasi kapag halimbawang nabawasan ka significant ng dugo, bababa BP mo. Pwede kang mag-stroke pag mababa ang BP. Hindi lang yung mataas. So ayoko nun. Ako sisisihin mo. Hindi ako papayag na sisihin mo ako. Kung gusto niyang bunutan ka niya agad, bahala siya. Pero ako hindi. Ayoko. Wala akong magagawa. Sakit na masakit ba? Bakit sakit? Bagang ba? Bagang po, bagang? tapos pumasok yung kaya surgery daw. Kaya hindi naman nila pinapayagan kung wala daw med-cert ng doktor. Oo, pero hindi rin ako papayag na nahihirapan ako. Ninervyusin ako. Monday, Dok, no? Earliest. Monday. Basta nag-stop today. Uminom na ba siya? Hindi pa po. Ng aspirin? Hindi pa? Huwag ka nang uminom ngayon. Ayun. Tapos inform mo na lang si doktora. Temporize muna niya. Kaka masakit, may binigay bang pain reliever? Meron naman po, Dok. Kaso yung pagkakasabi kasi urgent daw po siya. Tama naman, kung pumasok sa urgent na, masakit lang kasi yan. Kaya kailangan bigyan muna ng pain reliever. Bibigyan lang muna kita ng isang gamot na iinumin mo habang wala yung aspirin. Ayun. Kasi hindi naman pwedeng wala akong protection sa brain. Dito nilagay ko okay na for the procedure, pero sabi ko nga tigil mo na for today. Tapos ito yung iinumin mong gamot habang wala ka pang aspirin. Pwede na yung mag-start today, no? Yes. Ngayon. At saka ituloy hanggang hindi binabalik yung aspirin. Pag sinabi ni doktora, hindi ka madugo, pwede lang balik yung aspirin, balik nyo na, tigil nyo na to. Okay? Then ito yung clearance. Pero hindi ngayon, hindi bukas. Lunes, pinakamaaga. Basta from now on, start aspirin. Para sakto tayo sa Lunes. Okay? So, pwede mo na ibalik yan kay doktora mo para ma-schedule ka na ng Monday. Okay.
Sige. Okay? Okay. Thank you, Doc. Tisi mo muna. Huwag ka muna kumain ng matitigas para hindi ma-stimulate ito. Okay. 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 I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna go